Yo, what's up mga master? Ngayong araw nga ay gagawa tayo ng rig na pang monchong. Marami na kasi ang nagre-request at nagchat-chat sa akin na gawa daw ako ng tutorial. First step nga natin, nagtali tayo ng sima. 6 na ikot nga ang ginawa ko dyan mga master. Pwede naman kahit ilang ikot ang gawin nyo. Ganyang tali ay traditional na tali na nga pala ng mga mangingisda. Depende naman sa inyo mga master kung paanong tali ang gagawin nyo. Ganyan nga lang ang pagtali ko kasi madali nga lang gawin. Ang gamit ko nga palang linya ay monoline lang. Marami niyan sa hardware or sa mga fishing supply. Ang ginamit ko nga palang sima ay Mustad na 5.0. Pwede naman kayo gumamit ng jigging hook na 4.0 or 3.0. Mustad lang kasi ang ginamit ko kasi hindi mahapdi sa bulsa. Lalo na kapag madalas ang donate. Diyan pala mga bossing, ginawa ko na yung 6 na hook na sample natin. Tinali ko na nga pala yan isa-isa para madali nang ikabit mamaya. Pinas forward ko na nga yan mga master kasi masyado nang mahaba. Baka makatulog na kayo sa sobrang haba. Dito nga mga master, nilagay ko na yung swivel o anilyo kung tawagin sa amin. Number 5 nga ang size ng swivel na ginamit ko dyan. Pwede naman kahit anong tali ang gawin mo dyan mga bossing basta yung hindi matatanggal. Ang tali ko nga dyan ay yung anti-bite nut. Hula-hula words ko lang yan. Tinali ko ngang maigpit yan mga master. Sa sobrang higpit nga ay hindi na ako makainom ng alak. Dayo apo. Dito na nga mga master, itatali na natin yung hook. Ganito nga pala ako magtali ng hook sa leader line. Sobrang simple nga lang ng tali ko dyan. Kahit naman anong tali mga master, pwede nyo namang gawin dyan sa leader line. Tansyahin nyo na lang yung haba ng hook sa main line. Tinahandahan ko nga dyan mga master para masundan nyo ng mabuti. Or pwede naman kayo magtali kahit na anong tali, basta hindi mababaklas ng isda. Ganyan lang kasi ang pagtali ko kasi sobrang dali lang. Ang tawag ko nga dyan sa taling yan, patsambanat. Proven and tested ko na nga yung taling ganyan. Kahit 100 kilo nga yan, hindi niya kayang matanggal. Siyempre, kwento mo yan. Kailangan talaga mga master mahigpit ang pagkakatali nyo dyan. Yung haba pala ng hook sa leader line, 1 dangkal. Pwede rin kung mga 8 inches. Tansyahin nyo na lang mga master. Ganyan nga lang kaiksi mga master para hindi siya bubuhol pag nagdadrop yung jig. Dahil nga sa sobrang lalim, umiikot yung hook yan sa leader line. Kaya kung mahaba, pagdating sa ilalim ay kukulot-kulot na yan. Parang yung buhok ko. 2 buhol nga sa baba, 2 buhol sa taas ang ginawa ko dyan. Mas maganda kung gumamit kayo ng long nose dyan mga master, panghila. Para siguradong mahigpit. Ayan nga, sinusukat ko na dyan, mga 1 dangkal nga ang haba. Or mga 8 inches, parang ganito sa akin. Wow! Ang haba naman ng pagitan ng mga hook mga master, mga 2 feet. Or mas mahaba ng konti, depende sa gusto nyo. Naglagay nga muna ako ng 3 hook dyan mga master, na tagto 2 feet ang haba. Ganito nga rin ako magtali ng pang bait and weight ko sa mga bisugo or maliliit na isda. Tsaka malapit lang ang pagitan ng mga sima. Siguro 1 dangkal lang at ang number ng hook ay 565 or 568. Depende sa isda na huhulihin nyo. Ayan nga ay tapos ko nang tinali yung 3 hook at maglalagay na nga tayo ng 1 swivel sa gitna. Mas maganda talaga maglagay ng swivel kada 3 hook para pag nakahuli ka ay hindi mapipressure ang leader line mo. Natutunan ko nga yung ganyan dahil simula nung naputukan ako ng linya nung nakakuha ko ng munchong. Dapat yan ay sigurado din talaga ang pagkakatali mo para hindi patanggal. Kasi nga ang munchong minsan maramihan sila. Ilang beses na nga ako nakakuha ng 6, 7, 8 na sabay-sabay. Pwede na! Tapos nga isinunod ko na naman ang 3 hook dyan. Magandang hook din na gagamitin dyan ay yung malalaki ang sima. Dahil sa sobrang lalim, minsan yung
sugat ng isda ay lumalaki. Kaya possible na matanggal talaga yung isda. Malalambot din kasi ang ibang parte ng katawan ng monchong. Mas maganda kung tumama yung hook sa matigas na parte ng katawan ng monchong. Hindi makakaalis. Ayan, malapit ko nang matapos ang paglalagay ng 3 hook ulit dyan. Pagkatapos nga ng 3 hook ay naglagay naman ako ng solid ring. Kahit anong size nga ng solid ring ay pwede. Kahit yung medyo mas malaki pa dyan. Ang purpose nga ng solid ring ay yan yung ikakabit mo sa swivel. Hinigpitan ko nga ang tali ko dyan. Sobrang higpit. Kasing higpit ng misis ko. Kahit anong tali nga dyan ay pwede mga master. Basta hindi matatanggal. Pero pwede nyo rin gayahin yung style ng pagtatali ko. Kasi maganda talaga yan. Natutunan ko yan sa mga kapwa ko din na nag-jigging. Yan yung chain knot na tinatawag. Karamihan sa mga nag-jigging ganyan din talaga ang pagtatali nila. Yung tinatawag na anti-bite. Isang favor naman mga master, kapag umabot ka sa video na ito, sana naman i-share and like mo. At saka paki-comment naman kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan umabot ang video na ito or ang tutorial natin. Diyan nga mga master ay kinabit na natin ang solid ring gamit ang split ring sa swivel na nakakonekta sa ating leader line. Kaya yun ang purpose ng solid ring natin. Para anytime pwede mo siyang tanggalin sa ating swivel. Ayan nga pala ang madalas kong gamiting jig, 600 grams. Galing kay Boss Jomar Paraino. Sana nasundan nyo ang video natin ngayong araw mga master. At kung hindi man, pwede naman kayo mag-chat sa akin. Shoutout na nga din pala sa ating mga star sender. At happy fishing sa ating lahat mga master hanggang sa susunod na vlog. Salamat!